pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ang mga makapangyarihan, ay hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Isipin po ninyo, isipin po natin lahat, paano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Interesado po ang marami. Sino-sino yung tinatawag? Sino-sino yung itinuro nilang sangkot o may pakala sa nakawan sa pondo ng bayan? Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Paano po ito ipinroseso? Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensiyang ninakaw ng mga kawatan. Napanood yun ng mga ilang buwan ng binabaha. Napansin po ninyo yung sinabi ng isa sa mga biktima, panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsyensya kayo. Nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Baka dapat tulungan natin. Baka dapat iparinig natin yung makakarating sa dapat na datnan. Sabay-sabay po sabihin natin, makonsyensya kayo! Mga kababayan, magbibigay po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang tinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Bakit tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? Paano po yung mga hindi man lang ipinatawag? Ibig po bang sabihin, ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Ang tanong po ng marami, ano po ang basihan? Bakit sila ay tila inililigtas na sa mga kaso? Karapatan po nating malaman ang mga sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Transparency! 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 Mga kababayan, maging ang pagpapalutang ng mga isyu na lihis sa pagtungkol sa ugat ng katiwalian, isang uri po iyan ng pagtatakip na salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, wala kung napapansin ninyo.
pilit inaangguluhan ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Mulat sa pool at hanggang ngayon po, hayagan tayong nakikipag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilin sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan! Maging sa leksyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia, ibinilin pa nga sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos natin ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Kaya malinaw po, napakalinaw po, ang walang batayang pagpaparata at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Inuulit po natin, ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pantakip sa tunay na issue. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana narinig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagdi-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Tayo ang ninakawan. Pagkatapos tayo pa, nung magreklamo tayo pa ang inaakusahan. Payag kayo? Baka payag kayo? Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan, nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan. Ngunit, kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, lumalaganap ang pagkakawatak-watak. Kaya, kung nais nating makamit ang kapayapaan, dito po sa ating bansa, kailangang manaig at mailantad muna ang katotohanan. Katotohanan ang dapat ilantad. Iparinig natin sa kanila ano po dapat gawin sa katotohanan. Iparinig! Mahina raw! Gaano ba kahalaga ang transparency sa kinabukasan ng ating bayan?
kapag ang mga kabataan yan, ilalipad ang katotohanan. Kaya't ang panawagan natin para sa transparency, hindi lamang po para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Gaano naman kasama kung payagan natin na matakpan ang katotohanan? Sa tuwing nananahimik po tayo sa pagtatakip sa katotohanan, nagiging kasabwat tayo sa kasamaan. Kapag payag tayo na mamayani ang pagtatakipan at ang kasinungalingan, ano po katumbas niyan? Pinapayagan natin na patuloy na abusuhin ng mga kawakan ang ating bayan. Sino po tinatawagan natin ng pansin? Mga kawatan! Kaya ngayon, tumitindig po tayo, mga kababayan. Ipinaglalaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang totoo. Dahil sa liwanag ng katotohanan, doon lamang muling mabubuo ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kaya, habang isinisigaw natin ang ating mga panawagan, kasabay po nito ang ating mga kahilingan. Nawa, mamulat ang mga puso ng mga nasa pamahalaan. Sana matauhan ang mga nagtatakip ng kasamaan. Sana magising ang bawat Pilipino sa tungkuling magbantay at manindigan. Sapagkat sa panahon ito po ng kawalan ng katiyakan, ang pagiging tapat at totoo ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa ating bayan. Mga kababayan, sa panawagan natin ito para sa transparency, hindi po natin nilalabanan ang mismong pamahalaan. Ang ating nilalabanan ay ang kasinungalingan at kasamaan. Hindi po natin layunin na babagsakin ang gobyerno bilang institusyon, kundi ano po layunin natin? Palakasin ito sa pamamagitan ng katapatan at accountability o pananagutan. Yan po ang diwa ng ating mga isinusulong. Transparency upang makita ng lahat ang katotohanan. Accountability upang mapanagot ang mga nagkasala at maibalik ang ninakaw sa bayan. Justice upang pairali ng batas ng walang kinikilingan. Baka hindi nila tayo narinig. Baka hindi nila narinig yung panawagan natin, transparency, accountability, justice. Baka dapat iparinig natin, isa-isahin po natin sa kanila. Ano po yung una? Ano yung pangalawa? Isigaw natin yung pangatlo. Mga kababayan, ang ating panawagan po para sa liwanag, sapagkat sa tuwing pinipili natin ilantad ang totoo, pinipili rin natin magbigay liwanag sa ating bansa. Huwag tayong matakot sa katotohanan, sapagkat ito po ang magpapalaya sa atin mula sa talikala ng kasinungalingan at korupsyon. Kaya mga kababayan, ipahayag natin ang ating mga panawagan ng may pag-ibig sa ating bayan.
ipanawagan po natin ang transparency para sa hustisya, para sa pananagutan, para sa kapayapaan ng ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po.